Iniwan sa sarabing dagat na kalimutan sa kabundukan, dalawang malalaking guho sa Puerto Rico. Ang isa ay isang resort sa tabing dagat na winasak ng kalikasan at panahon. Ang isa pa ay isang buong ghost town ng mga villa na pinabayaan matapos magsara dahil sa isang iskandalo ng corruption. Walang bakod, walang gwardiya, puro walang laman na gusali na nilamon na ng gubat at palihim na nabili ng isang Bitcoin na bilyonaryo. Tuluyan akong naipit ang binti. Mahirap maglakad dito kasama ang asong mahilig mag-explore. Ito ang nawawalang paraiso ng Puerto Rico. Nakatago sa buong isla ng Puerto Rico ang mga labi ng dalawang nakalimutang pangarap, parehong simbolo ng karangyaan at pagtakas na ngayon nilamon na ng katahimikan. Una, sa tabi ng Turquesa na baybayin ng Cabo Rojo, matatagpuan ang Grand Bahia Ocean View Hotel, isang resort sa tabing dagat na winasak ng mga bagyo, niyanig ng lindol at pinabayaan na lang mabulok matapos ang mga taon ng kapabayaan. Walang mga palatandaan at walang kasagutan. Dati itong lugar kung saan nagtitipon ang mga pamilya at bumubuo ng napakaraming alaala. At mas malalim pa sa loob ng isla, mataas sa ibabaw ng Lake Carite, isang buong bayan ang iniwan, ang Villas del Lago, isang komunidad ng bakasyunan na gumuho matapos ang isang malaking iskandalo ng korupsyon. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito, nakulong, ang mga villa iniwang mabulok. Daan-daang bahay na hindi nagalaw sa loob ng maraming taon, ngayon nilalamon na ng mga baging, katahimikan at misteryo. Mula sa mga baybayin hanggang sa mga bundok, tinutuklas ko ang mga lugar na itinuturing dating paraiso kapag bumalik na sa pangangalaga ng kalikasan ang mga estrukturang itinayo at tinalikuran ng tao. Sige mga kaibigan, malapit na tayo sa inabandonang resort na ating i-explore ngayon. At katabi lang ito ng kakaibang lugar na kinaroroonan natin ngayon. Wow, anong tawag mo dyan, pare? Asin ng Kapatagan. Oo, eto ang asin ng Kapatagan. Siguro nakikita nyo ito sa drone shots, parang ang wild ng itsura. Malapit na tayo sa resort, kanan lang. Sa kanan, saan tayo dapat mag-park? Sige, nakikita ko na. Bahagi ba yan ng mga latian ng asin? Kawili-wili. Isang kakaibang pakiramdam kapag naglalakad ka dito. Hindi ko nga maipaliwanag. Kailangan mong... Ay, naabangan ko yan. Parang wala ring may pakialam sa lugar na to. Astig ang vibe dito. Gusto ko yung kanan na parte. At may isa pang resort doon at parang mga cabin ng mga ito. Kaya iba-ibang resort ang nandito. Dati itong kilala bilang Grand Bahia Ocean View Hotel and Restaurant. Rats, isang dating paraiso sa baybayin kung saan pumupunta ang mga pamilya para sa weekend getaways. Maraming taon na magaganda ang mga review nito, ngunit kamakailan, marami ang umalis noong 2010. Pagkatapos biglang natahimik, walang opisyal na abiso, ngunit ayon sa iba, hindi na ito nakabawi matapos salantain ng Bagyong Maria ang Puerto Rico noong 2017 na nagdulot ng krisis sa isla. Ristiyang ibiba ay sinisisi ang lindol noong 2020 na sumira sa baybayin sa timog ng isla. Pagkatapos dumating ang coronavirus disease, 19 pandemic na naghinto sa turismo at kita ng lugar. Ano man ang dahilan, malinaw ang naging resulta. Magsisimula na akong mag-video dito mga kaibigan, maraming gusaling pwedeng tingnan. Marami sa mga resort dito, alam nyo, may sarili silang mga restaurant. Nakatayo pa nga ako ngayon sa tabi ng parang basketball court noon. Mas maraming gusali para sa mga bisita, tulad ng mga hotel. Maraming pwedeng tuklasin dito, ngunit mukhang talagang wasak na. Matagal nang inabandona ang lugar na ito, ngunit subukan pa rin nating maghanap ng anumang matatagpuan sa paligid. Ang gusto ko sa pag-explore dito ay yung ayos ng lugar. May malaking pool akong nakikita. Ang maganda dito, pupuntahan din natin yung Salt Flats na katabi lang pagkatapos nito. Mas excited pa nga ako doon. Pero sa ngayon, tingnan muna natin at mag-explore dito sa abandonadong resort. May napakalaking pool dito. Sobrang laki. May tubig pa rin na hindi gumagalaw. Heto pa, isa pang pool. Maliit lang, siguro para sa mga bata.
Gagawa ako ng maraming video ng still water dito para sa TikTok ko. Tingnan mo rin, kahit medyo pampabobo siguro para sa'yo, pero may TikTok ako at nagpo-post ako ng mga kalokohang ganon. Yung naghahagis lang ako ng kung ano sa still water. Ako talaga ang nagsimula ng trend na yon. Nagpo-post din ako ng mga exploration videos doon. At dito may magagandang bulaklak na tumutubo. Tinatangka ko lang mapalapit sa tubig. Maraming ibon akong naririnig pero sa tingin ko, katabi lang ng lugar na ito ang bahay ng isang tao. Sige, punta tayo sa maliit na pier na to. Ang astig nito. Sige! Grabe, ang ganda ng tubig dito. Alam ko. May sarili tayong beach para sa atin lang. Walang ibang tao. Iyon ang gusto ko. Grabe, ang saya dito. Ang astig. May iguana pa dito. Na malungkot na namatay sa ilalim ng araw. Mga iguana, pare, makikita mo sila kahit saan sa Puerto Rico. Ang nakakagulat na natutunan ko kay Lau ay hindi pala native sa Puerto Rico ang mga iguana. May nagdala lang sa kanila dito ng ilegal at ngayon kalat na sila kahit saan. Pero sa totoo lang, bagay naman ang mga iguana sa island vibe, kaya ayos lang siguro. Tingnan natin ang unang gusali dito. Mukhang maliit na kubo. Siguro ito ang guest room at ayun ang banyo. Ayan, nakarating na tayo sa pinakakanan at ngayon kailangan lang nating maglakad ng diretso pababa para makita lahat ng gusali. Hindi ko alam kung bakit pero ang daming bubuyog doon. Akala ko lang nung una langaw pero hindi pala. Hindi sila langaw, siguro may masarap para sa kanila na kinakain nila ngayon. Nitong nakaraang buwan, ang ganda ng panahon parang tagsibol. Hindi masyadong mainit. Sakto lang ang temperatura, hindi masyadong malamig. Nitong mga huli, palakas ang init at dumadami na rin ang mga insekto. Hindi ako nagbabalak mag-explore tuwing tag-init dahil sa dami ng insekto at sobrang init sa labas. Kaya halos hindi ako tumigil sa pagtatrabaho nitong nakaraang 1 o 2 buwan. Tuloy-tuloy lang ang pag-film. Hindi ko yan kakainin. Para siyang dilaw. Maing mayak mandag namin ni Kalabasite. Uy, tingnan mo, may ilaw pala sa puno ng niyog. Di ko napansin. Ay, wow. Ang saya naman. Maaring mga niyog ito. Para yung pulang bagay. Yun na talaga ang sagot. Wala na akong ibang maisip. Di ko alam na nagsisimula na pala sila. Ako rin. Oh, nagiging birds sila. Ngayon, nakabalik na lang kami dito sa pool na ito. Yung mas malaki, umaagos ng kaunti. Papasok ako sa gusaling ito. Wala namang masyadong kakaiba pero ang baho talaga dito. Oo, magulo talaga. Tinatamad akong mag-explore dahil sa amoy. Siguro aakyat na lang ako. Ayos din ito. Steak. Siguro nga, isa yan sa mga sweet. Malamig at presko sa lilim ng kwartong ito. Maganda ang tanawin dito. Mukhang nabasag ang bintana. Maganda lang ang tanawin ng pool at nandoon din ang dagat. Makikita mo rin ang ilang bangka doon. Napansin lang namin na may cactus na tumutubo sa bubong doon. Oh, may mga ligaw na cactus sa bubong. Pare, magiging magulo kapag lumaki na sila. Siguro ilan din ito sa mga guest room dito. May mga kwarto siya sa unang palapag. At sa ikalawang palapag, ganito ang itsura ng bomb force. Kaya bawat hotel room dito ay medyo maliit, parang laki lang ng isang studio. Ang sarap ng lilim dito. Baka pwede rin tayo pumunta sa gusaling iyan. Diyos ko, may gagamba pala. Ang laki-laki ng gagambang yan. Ang ganitong uri ng gagamba ay mas lumalaki pa. Buti na lang at parang sanggol pa lang siya.
Ang mga kwarto dito sa itaas ay halos magkakapareho pero baka mas malaki ng kaunti. Sige, tatawid tayo sa maliit na tulay na to siguro. Mukhang ayos naman so far. Dadaan ako dito. Sige, nakapasok na tayo sa loob. Pakiramdam ko ito na yata ang isa sa pinakamagandang guest room dito para talagang sweet ang pakiramdam dito sa loob. Bawat kwarting nakikita ko ay malamang na dating silid tulugan. Maganda itong silid tulugan na ito. May sarili kang maliit na pribadong balkonahe. May napakagandang tanawin ka ng pool at ang dagat na hindi ko na mahintay na makita pagkatapos nito. Siguro silid tulugan din ito. Alam ko kasi may banyo na nakakabit talaga dito. Mas malaki ito kaysa sa kabilang silid. Mas maganda ang tanawin dito dahil nasa gitna sila. Ay, ngayon, ito na siguro yung pinakamagandang suite na matutuluyan dito. Ini-explore na namin ang restaurant dito. Malaki ang lugar, mukhang magandang spot para uminom at mag-enjoy lang. Nandito pa rin ang karatula ng restaurant. Hindi ako sigurado kung ano ang pangalan nito. Parang mga 75% lang ng pangalan ang nakikita natin dito. Ang astig nito, tingnan mo to, ang laki. Napakalaki ng bar na to. Siguradong napakaraming tao ang naserbisyuhan nila ng inumin dito. Ng mga tao, upo lang sila rito kumakain ng masarap na pagkain. Malamang kitang-kita mo ang beach mula dito. May napansin akong kakaiba. Mapapansin nyo ba kung ano yon? Oh, yun mismo, yung bagay na yan dyan. Literal na puno yan na tumubo mula sa lupa paakyat hanggang sa itaas doon. Mukhang matagal nang inabandona ang lugar na ito. 7 taon na. 7 taon? Grabe, nakakabaliw isipin na lalaki ng ganong kalaki ang puno. Pero may sense naman. 7 taon, ano? Hindi ko alam. Oo, malaki talaga yung puno. O, tingnan mo yan. Talagang winasak nito yung sahig at kisame. At naiisip ko lang na umupo dito, kumuha ng pagkain, inumin, tapos nandito lang sa tabi ng dagat. Mukhang nagsisimulang mabulok ang kahoy. Ito yata ang dating front office. Sige, kakapasok lang namin sa pasukan ng restaurant. Halos naikot na namin ang buong panig na ito ng resort. Ngayon, pupunta kami sa panig na ito na ayon sa kanila ay patungo sa isang lihim na dalampasigan. May mga taong nag-e-explore dito. Ang sabi nila kay Lau na dito raw sila tumuloy nung bukas pa ito dati. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Bukas to nun. Nag-ooperate pa ito. Talagang dito kayo tumuloy? Oo. Ah, talaga? Aling gusali ang sinabi mo? Kung tama ang alaala ko, nasa ibaba yon. Siguro yung mga nasa unahan kung saan yung pantalan sa tingin ko. Sa likod ng pool. Bata pa ako nun. Siguro mga 10 taon. Ayon kay Lau, dapat tayong umakyat hanggang sa 2 palapag dahil may mga magagandang bagay daw na makikita doon. Ah, grabe, ang daming sapot ng gagamba na kailangan nating iwasan. Pero walang mga gagamba. Pero buti na lang, walang mga gagamba. Natin itong silid para sa mga aktibidad. Sige. Ang sarap at ang lamig dito, grabe. Parang second floor ng restaurant o kahit ano. Tama, oo, malamang tumugtog sila ng musika dito, gumawa ng banda, iniimbitahan nila ang ilang banda na pumunta rito. Ang lamig ng aircon dito pagkapasok natin mula sa labas. Tingnan mo, may entablado doon. Marahil may kumakain doon sa itaas nun. Sa tingin ko, ito ang ikalawang palapag ng restaurant. Wow! Mas maganda yata ang view mo dati pero parang lumago na ang mga puno. Pero oo, ang ganda nito. Ang ganda talaga. Dito tayo. Salamat, hindi mo na kailangang malaman. Medyo mabaho dito sa parteng ito. Oh, Parang luma. amoy totoong abandonadong lugar dito sa taas. May teorya ako na maaaring dito nakatira ang mga may-ari o may mga paupahang maliit dito. Ayos sana yon pare. Kung ako ang may-ari ng restaurant na to, malamang dito rin ako titira sa taas. Isipin mo na lang magising ka na ganito ang tanawin. Oo, ang saya siguro nito. Ang galing. Nasaan ang parola? Nandun sa dulo, nakikita ko na. Oh,
Pupuntahan din natin yun mamaya. Yun ba yung parola na lagi mong binabanggit? Yung parang abandonado? Baka puntahan natin o hindi. Depende sa pakiramdam natin. Alam kong kailangang maglakad papunta roon. Gusto ko ang simoy ng hangin. Tingnan mo ang tanawin na ito. Ay, grabe. Ang ganda ng tanawin ng Saltfield o kung ano man yan. Ang dagat. Oh, gusto ko lang humiga sa tubig at mag-relax. Saan nga ba yung pribadong lihim na beach? Doon lang yun. Dito lang ba? Sa kanila. Mukhang dun na tayo sunod pupunta. Sa unahan. Mukhang iyon ang iba pang mga gusali kung saan tumutuloy ang mga bisita. Sige, natapos na nating galugarin ang buong bahagi sa likod ko at ngayon pupunta na tayo sa lihim na dalampasigan na laging binabanggit ni Lau. Malapit tayo sa salt flats kaya kakaiba ang texture ng buhangin dito. Para kang lumulubog sa quicksand. Pero hindi talaga ito quicksand. Sige, basta't hindi tayo lumubog at malunod sa quicksand, ayos lang ako doon. Okay lang sa akin yon. Dito sa side na to, isa pa palang resort ito. Akala ko dati dagdag lang ng mga guest room, pero mukhang mas maganda ang pool nila dito. Siguro mas mahal ito kaysa sa kabila. Uy, tingnan mo, may cactus. Nagtataka ako kung sino ang naglagay ng parang Kutson doon. Tama, may naghagis nito. May naririnig akong tunog na parang may gumagapang. Medyo mabuhok ito. Pero kaya naman. Sige. ay mukhang sinubukan nilang ikandado ito. Diyos ko, sobrang epektibo nun. Grabe, ang hirap nito. Ang kapal ng mukha nilang ikandado ito. Sobrang epektibo. Bakit may mga butas? Galing ba iyan sa mga alimango? Mga butas ng alimango. Tinatanggal ko lahat ng sapot ng gagamba. Ay, salamat. Wow. Ay, nako. Ay, salamat. Oh, sobrang laki lang ng sapot ng gagamba. Ay, grabe. Pasensya na sa pagsira ng bahay mo, pero eto na. Paraiso, lihim na dalampasigan. Ito ang isang lihim na dalampasigan. Para lang sa atin. Mapapansin mo siguro ang buhangin. Ang weird nito, mahirap ipaliwanag. Kailangan mong makaranas nito mismo para maintindihan ang ibig kong sabihin. Oh, susubukan ko. Mukha rin talagang kakaiba. Parang luwad. Halos mukhang luwad. Wow, grabe. Parang totoong luwad ang pakiramdam. Oh. Maliligo ako ngayon. Heto ang upuan mo. Alam ko. Gumagawa ng kalokohan? Ay, kalokohan. Grabe, kalokohan. Ano ba yung kalokohan? Parang putik o luwad ito. Literal kang lumulubog ng ganyan. Oo. Bilisan mo. Grabe, literal kang lumulubog ng isang talampakan sa buhangin na to. Pero hindi ka lalampas sa isang talampakan na yun. Ang weird ng pakiramdam nito. Teka, grabe. Mga tol, ang interesting talaga nito. Grabe. May naramdaman akong kakaiba doon. Oo, parang lumulubog ako. Hindi kayo maniniwala mga tol, pero lumusong ako dito kanina. Hindi ko na video gamit ang camera ko pero literal. Parang quicksand, dumikit ako doon at naipit talaga ang binti ko. Ay, putek. Kailangan mo ng tulong? Hintay ka, ayokong maipit din. Pare, palalim ako ng palalim. Totoo to, grabe. Sandali lang. Diyos ko pare, ano ba to? Diyos ko, tingnan mo to. Parang putik na parang kumunoy. Kailangan pa akong iligtas ni Lau. Ito ang video mula sa cellphone ko. Sige, susubukan kong tapakan to. Susubukan ko ulit tapakan para ipakita sa inyo gamit ang camera nato kung paano siya. Tingnan nyo, yan. Pero hindi ako lalayo masyado. Dito lang ako tumapak kanina at halos kalahati ng binti ko o buong binti ko. Natabunan na agad ng parang kumunoy na ito. Talagang nagre-relax lang. Huli ka na sa party, literal, grabe. Inayos na namin lahat. Oo, nakaligo na kami dyan, pare. Uminom din kami ng ilang beer. Grabe naman kayo, nag-i-enjoy kayo nang wala ako. Marami ring tao dito, parang nagkaroon kami ng rave, isang beach rave. Oh, lumusong ka na, bro. Hindi bro, hindi pwede kasi. Anong ibig mong sabihin na hindi mo kaya? Kapag hinubad ko ang sapatos ko ngayon at ilagay sa tubig, mababasa ako at magkakaroon ng buhangin ng mga paa ko at kailangan ko pang isuot muli ang sapatos ng walang tuwalya o... Sayang, nag-ayos ka pa ng ganyan pero wala rin pala. Hindi naman kasi maliligo rin naman kami mamaya or kung ano man ayos lang ako.
Hindi, mas maganda to. Kailangan niyang subukan to. Hindi ko yan gagawin. Sige na. Ang putik-putik niyan, lulubog ka diyan. Hindi ka naman lulubog. Hindi ko gagawin yan. Wow. Paduming tubig yan. Tama, ayos naman yon pero medyo nadumihan ako. Mukha akong gusgusin ngayon. Maliligo na lang ako kapag pumunta tayo sa normal na beach pagkatapos nito. Pero may ilan pa tayong gusali na kailangang tingnan dito sa kabilang resort tapos aalis na tayo dito. Ayos na ayos. Maganda ang mga pool dito. May 2 jacuzzi pa sila. Medyo kakaiba rin ng hugis, parang fidget spinner ng kaunti. Pero gusto ko yung mga bituin sa design. Yung maliliit na detalye na yon. Kasama ko si Lau dito. Magpapahinga lang kami dito. Uy, may alimango. Bigla lang itong tumakbo. Sige, titingnan na natin ang gusaling to. Ito yung ibang mga kwarto ng ibang resort dito sa gilid. May butike, nagulat yung tao. Oh, silipin natin sa loob. Bakit parang ang daming butike dito? May malaking gagambang prutas, ayokong makialam dyan. Ay, tingnan mo tong butiki. Tinatangka lang niyang parang manatili ka lang dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang matapos dito para makainom na ako ng malamig na inumin. Sa totoo lang, tingin ko isang kwarto lang ang titingnan natin kasi halos pare-pareho lang naman sila. Mas maganda ang mga kwarto dito kaysa sa kabilang resort. May sarili ka ring malaking kusina dito. So, mas maganda talaga ito. Malamang mas mahal din ang mga kwartong ito. And dito, banda, may kaunting tagas lang na nangyayari. Nandyan ang banyo. Medyo marumi at may amag. Ito ang kwarto at sobrang dilim dito. Wala man lang itong bintana. Ang maganda naman sa mga kwartong ito ay may maliit kang hagdanan paakyat. Siguro papunta yun sa isa pang kwarto. Silipin ko lang para makasiguro. Dun pala. Mukhang papunta yun sa bubungan. Kumusta mga explorer? Aakyat tayo sa napakadelikadong hagdang ito. May dahilan kung bakit ako ang pinili nila. Ako ang baliw. Ako ang pinakawalang takot dito sa isla. Tingnan natin kung hanggang saan pa ako makakarating. Kung mahulog ako dito, halos 20 talampakan ang taas, mga 120 libra ang bigat ko, kasama pang isang kamera na parang 100 libra. Nakarating tayo, ayan na tayo. Kung bata ka pa nun, ito sana ang kwarto mo. Ang saya, di ba? Ayan na. Ay, grabe. May lumang television pa dito. Ang ganda naman. Hindi ko alam kung nakikita nila ako. Hindi ko alam kung gaano ito kasigurado na lakaran. Sobrang hindi pantay ang mga sahig. Pero ayan na. Nagawa natin. Natatapos na namin ito ngayon. Bawat kwarto dito sa harap ko na ipinapakita ko sa inyo ay eksaktong pareho ng una. Shoutout kay Lau sa pag-akyat doon at paglaban sa mga gagamba. Kaya ka nandito. Oo, mas matapang ka kaysa sa amin. Grabe, malalaki lang talaga ang ovaryo ko. Oo, malalaki ang ovaries mo. Oh, totoo yan. Sige, pupunta na tayo doon. Sa tingin ko doon yung main entrance. Tignan natin. Baka hindi mo ako pinakinggan at nagsuot ka ng bikini sa harap ko. Mga bikini.
Mas magiging maayos ka sana. Mas estilo yon ni Diyos. Hindi. Totoo yan. Akin to, tol. Malit na tank top, konting indak lang. Sige, Oh, pwede kang maglakad sa buhangin sa tabing dagat nang hindi isinusuot yung damit na yan, bro. ikaw nga ang naka-ninja na damit. Mukha kang bar, dapat bartender ka na lang sa isla. Tatanggapin ko yan. Sige, binuksan ko na ang air conditioner, kakabalik ko lang sa kotse. Ang sarap ng pakiramdam. Ay, grabe. Ang ganda doon sa Salt Flats, andyan lang sa tabi. Tingnan ang mga punong upalumpong na ito. Magpapahinga muna tayo sandali at magpapalamig lang ng kaunti. Kaya pagkatapos ng magandang pahinga, mga 20 minuto lang habang pinalilipad ang drone, ngayon ay pupunta na talaga tayo sa Salt Flats. Sobrang uhaw na ako ngayon. Tinitiis ko ito para lang makita ito. Pinipilit talaga ako nilaw na pumunta rito. Oh, meron. Tingnan mo itong madali lang na daan dito. Diyos ko, tingnan mo. Ay, yun na isang ko. Isang kubito? Ang astig nito. Hindi ko sa tingin pinapayagan ng mga tao na dumaan dito pero maraming tao na ang dumaan dito gamit ang pansamantalang tulay na ginawa nila. Ayos din. Dito sa pangalatian ng asin, dito talaga sila gumagawa ng asin. Yung mga Himalayan na asin na nakikita mo sa mga supermarket. Ang mga inabando ng latian ng asin. Ano yung mga inabando ng latian ng asin? Tiyak ko, malamang dahil yung kay Maria. Kaya nasira ito dahil sa bagyo? Malamang dahil. Parang lahat ay naiwan na lang. Alam mo, hindi ko talaga naintindihan kung paano ginagawa ang asin, pero ngayon alam ko na dahil nakita ko to. Sa tingin mo ba sobrang alat lang nitong tubig? Nakakadire, may pulang bagay na lumulutang sa loob, kita mo ba? O baka mga butete? Hindi yon. Pare, oo, ayokong lumangoy sa tubig na to. Kung alam mo kung ano to, mag-iwan ka ng komento sa ibaba kung ano kaya ang mga to. Sobrang dami nila, dandaan talaga. Isipin mo na lang na lumalangoy ka sa tubig kasama silang lahat. Hindi ko alam kung malinis o ligtas yon. Huwag mong isawsaw ang daliri mo dyan, baka kakainin nila. Hindi ko alam, pero hindi ko nagagamitin ang daliri ko buong araw. May mga palikpik na sila. Oo, parang mga butete sila ng kaunti, pero hindi sila butete. May nakita akong patay na langaw, ihahagis ko ito sa tubig. Kakainin kaya nila yon. Wala silang ginagawa rito. Palagay ko may mga tao sa ilalim. Sige. Halos tapos na tayong mag-ikot dito. Pwede naman tayong maglakad-lakad pa ng ilang oras, pero pareho lang din ang makikita natin. Sobrang uhaw na ako. Gusto ko na ng malamig na lemonade at pagkain at makabalik na para makainom ulit ng tubig. Hindi na nga ako makapagsalita ng maayos dahil dito. Sige, magkikita tayo ulit pagdating natin sa restaurant. Sige mga kaibigan, kakagising ko lang. Naghihintay ako sa inyo na maghanda. Bilisan nyo naman, kanina pa ako naghihintay buong umaga. Grabe, halatang natutulog ka pa kanina. Anyway, ito ang Airbnb namin. Ito ang kwarto ni Josh. Bibigyan ko kayo ng maikling tour dito. Ito ang kusina namin at hulaan nyo, may sarili kaming jacuzzi dito sa likod. Tingnan nyo yan, hindi ko nga alam kung magkakaroon kami ng oras para gamitin to, pero umaasa ako na tuwing uuwi kami galing sa pag-explore, magagamit namin ang jacuzzi at makakapag-relax. Ang ganda ng Airbnb na to, tingnan nyo, may sarili kaming gate at sariling parking. Pagkatapos mag-empake, nagsimula na kaming magmaneho papunta sa susunod naming destinasyon. Tingnan mo to, mayroon tayong asong mahilig mag-explore. Kakababa lang niya dito, naglalakad. May pagkain ka pa para sa aso? Oo nga, may beef stick ka pala. Gustong gusto ko yung beef stick. Tara na pare. Sige, huwag mo nang alalahanin. Sige. Kailangan mong ibigay sa kanya ang beef stick.
Ibigay mo sa kanya ang beef steak, bro. Kita mo? Gusto ba niya ito? Sige na, kainin mo na. Maanghang ba ito? Medyo maanghang. Ibig kong sabihin talaga yung lasa nito. Naku, baka hindi niya magustuhan. Hindi, sa tingin ko gusto niya ito. Grabe, ewan ko, parang mapapaso ang bibig niya, bro. Kaya dito nagsisimula. Oh, tuloy-tuloy ba ito pababa? Nagsisimula itong tuloy-tuloy na bumaba sa kalsada. Magaling na babae. Ay, grabe. Magaling na babae. Gusto ko ang asong ito. Sumama ka sa amin mag-explore. Villas del Lago, dating maunlad na bakasyunang pamayanan sa tabi ng lawa, ngunit ngayon ay isang nakalimutang ghost town malapit sa lawa. Ang mamayang villa ay itinayo bilang pahingahan ng mayayamang pamilya para makatakas sa ingay ng San Juan at manatili kung saan ang simoy ng hangin mula sa lawa ay sumasalubong sa tanawin ng mga punong burol. Meron akong mga balkonahe, barbecue areas at palaruan. Lugar ito kung saan naglalaro ang mga bata hanggang paglubog ng araw at umiinom ng kape ang mga magkasintahan sa mahanging beranda. Sobrang laki ng lugar na to, mga pare. Ang daming gusali dito, ang daming villa na dati ay pagmamay-ari ng kumpanyang ito, itong malaking kumpanya, at dito tumitira ang mga manggagawa ng kumpanyang ito. Ngayon, nang dumating ang Bagyong Maria, halos nawasak lahat at nakakabaliw na may mga taong nanatili pa rin dito noong bagyo. Kinailangan silang sagipin kalaunan dahil sa sobrang pinsala. Sa huli, napilitan ang kumpanya na ibenta ito sa isang Amerikanong Bitcoin na lalaki. Mukhang mayaman siya sa Bitcoin, bumili siya kamakailan ng property ngunit wala pa siyang ginagawa rito. Simula nang bilhin niya ito 3 taon na ang nakalipas. Simulan na natin ang pag-explore sa mga gusali. Makikita na maraming halamang tumubo ng maigi dito kaya medyo hirap maglakad. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. At sa tingin ko dapat dito tayo magsimula sa bahay na to. Kasi itong aso, parang gusto niyang silipin ko ito. Gusto mo bang pumasok ako dyan? Oo, paano ba ako makakapasok dito? Unang gusali, tara na, pasok na tayo. Grabe, ang wild ng mga halaman dito. Medyo nag-aalala nga ako na baka may mga gagamba or ahas na lumabas dito. Tingnan mo dito sa loob. Ayan, may aso nang dumarating. Kailangan mo akong samahan. Sige, sumunod ka sa akin. Grabe, ang delikado pala talaga dito. Malapit nang mabasag to, hindi na ako tatapak dyan. Buong sahig, gumuho na talaga dito. Kita mo, dati sigurong kusina to. Kita ko pa yung lababo doon. Alam mo, baka iniisip ng asong to na baliw ako. Kaya siguro gusto niyang lumapit sa akin at warningan ako na huwag pumasok. Malalim ang laglagan dyan. Kita mo, parang sa gilid ng burol, itinayo ang mga gusaling to. Kumusta kaibigan? Nakapasok ka na ba dito? Hindi naman ako papasok, kaya huwag kang mag-alala. Tara, balik na tayo, punta tayo sa ibang lugar, aso. Tara na, alis na tayo. Gusto ko sumunod sa akin ang aso kahit saan ako magpunta. Talaga? Nasaan siya? In-explore lang namin ng magkasama ang bahay na yon. Umalis na ba siya? Hindi, andyan lang siya sa may kanto na yon. Tignan natin ito. Gusto mo ba ang lugar? Ayos dito, gusto ko. Sobrang daming halaman. Marami pang mahanap sa dulo ng kalsada. Magandang malaman yan. Silaw ay nandito na dati. Literal na pangalan niya. Kaya mas alam niya ng kaunti ang tungkol sa lugar at tutulungan niya tayong mag-ikot. Tingnan natin ito. Mukhang maganda itong tirahan. Oo, ayos dito. Tingnan mo yung mga sofa. Pero talagang wasak na ito. Malamang iniwan nung dumaan ang bagyo. Grabe ang mga halaman dito sa kwarto na to. Medyo delikado rin kasi literal na nakatayo ito sa gilid ng burol at kita mo pa yung kabilang gusali. Sana ayos lang tayo at hindi ito guguho sa atin. Tingnan mo yung tanawin sa bintana. Makikita mo halos buong lawa. Ang ganda ng tanawin. Hindi ko na talaga lalakarin to kasi sa kabila bumagsak na talaga yung sahig at malamang malalim ang bagsak sa ilalim natin. Hindi ko na susubukan. Kita mo naman lahat mula rito. Mukhang wala namang laman dun sa taas. Grabe, kailangan nating lakarin lahat ito.
Sobrang kapal ng mga halaman dito pero napakapayapa rin. Parang pumapasok ka sa ibang mundo bago tuluyang bumagsak ang gusaling to. Laktawan ko na lang yan. Napabayaan na ako sa paglipas ng panahon. Sa tingin ko, hanggang dito na lang ako. May iba pang mga gusali sa tuktok ng burol kaya hindi na ako kailangang maglakad sa mga damuhan. Bumaba ako sa kalsada at may mas maraming gusali dito. Tingnan mo yung napakalaking pool na yon. Kita mo agad ang loob ng kusina. Sa tingin ko mahina talaga ang mga sahig. Hindi ako magtiwala sa kanila kung papasok ako. Grabe pare, ano ba to? Tingnan mo lahat ng mga gusaling yan. Ang itsura nila ay parang mga bungalow na treehouse. Grabe, akala ko pwede akong duman dito. Ayan ang hagdan papunta sa bubong. Kung grabe, parang paraiso sana ang lugar na to kung dito ka titira. Meron ka lang nitong napakalaking lawa dito sa ibaba. Perpektong lugar para lumangoy or magkayak. Nakakalungkot lang makita na daan-daan sa mga gusaling. To ang iniwan na lang at sira-sira na. Kailangan kong mag-ingat sa paglakad dito. Ang daming kalawangin na pako. Grabe, parang kama na to. Dati itong kutsyon, ngayon springs na lang ang natira. Napaka-triangulo nito. Kaya nagtataka ako kung bakit kakaiba ang hugis nito kumpara sa karamihan ng mga bahay dito. Maliban na lamang kung ito ang dating itsura ng mga bubong ng mga gusaling ito. Halos mahulog ako dito. It's ang Villa number 18. Malamang makikita mo mula dito ang lawa at ang iba pang mga gusalis sa kabila. Nandun lang kami kanina sa taas pero sa anggulong ito, makikita mo talaga kung ano ang itsura ng loob dati. Lahat ay tuluyang gumuho pababa sa burol na ito. Ang lumang Stillwater. Grabe, ang baho. May mga graffiti tayo dito na senyales na inabandona na talaga ang lugar. Pupunta na ako sa banda ron. Maraming gusali na pwedeng tingnan doon pero sa ngayon mag-isa lang akong nag-e-explore at ang saya ng pakiramdam. Napakakalmado ng lugar na ito at natutuwa akong halos lahat ay bukas. Wala pa akong nakikitang bawal pumasok na karatula o anuman. Isa to sa mga lugar na pwede kang malayang maglakad habang abandonado pa. Na talagang bihira mong makita kaya nahanap ko lang tong kalsada. Sa tingin ko ito na ang tamang daan papunta sa ibang mga villa. Putik, maputik dito. Nakikita ko na ang maraming villa doon sa itaas. Ayun ang triangle house na pinuntahan natin kanina. Umabot tayo hanggang sa pantalan. Nadala natin ang aso dito. Bunches, yun ba ang pangalan niya? Oo. Paano mo nalaman yon? Meron kaming Bunches dito. Oo, ang tag niya ay Bunches, kaya yun ang pangalan niya. Pumunta siya dito sa lawa at mukhang dati itong kalsada papunta kung saan. Siguro dati itong tulay. Para sa mga bangka. Pero masyadong matarik para sa mga bangka. Baka magasgasan talaga. Kaya hindi ko alam kung ano talaga yun. Pero maaaring maliit na dock lang yon. Pero tingnan mo itong napakagandang tanawin ng napakalaking lawa. Gustong gusto ito ng aso, malamang pumupunta siya dito araw-araw. Ito talaga ang tungkol sa urban exploration, ang makahanap ng mga ganitong lugar. May mga tourist spot na ginagastusan ng daan-daang dolyar ng mga tao. Pero nandito tayo ng libre, tinatamasa ang napakagandang tanawin. Nandiyan ang aso, chill lang, naghahanap ng isda. Ang saya lang dito, ang ganda ng panahon. Sobrang maaraw ang ganda ng panahon. Tuwang-tuwa ako dito. Medyo nakakainis lang na hindi tayo makapasok sa ilang mga gusali dahil delikado pero marami pa tayong makikita. Diyan sa burol sa kanan ko, marami pang mga bungalow villa. Sabihin mo sa comments kung ano ang pinaka nagustuhan mo sa ngayon. Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. Sige, babalikan ko kayo. Saan kaya ako dadalhin ng asong to? May nakita ba siya dito?
Alam mo yung parang sa video game na may aso kang sinusundan para makahanap ng kayamanan? Ano ba yan? Huwag mong inumin yan. Ano ba yan? Tubig imbak pa yan. Ang dumi naman yan. Pero baka may nag-iwan yan para sa aso. Grabe, hindi malinis yan, bro. Huwag mong inumin yan. Ang dumi niyan, pare. Huwag mong inumin yan. Anong ginagawa mo? Baka gusto niya lang tumambay sa lilim at uminom ng tubig. Padali ka na lang uminom sa lawa. Mas malinis yon sigurado. Siguradong isa ito sa pinakamagandang lugar na matuluyan noon. Makikita mo sa balangkas na malaki talaga ito at saka nandito lang siya sa ibaba katabi ng lawa. Halos wala nang natira dito ngayon at siguro dahil binaha ito noong tumama ang bagyo. Tara na, alis na tayo. Tara na, pakiramdam ko ligtas ako kasama ang asong ito. Grabe ang putik dito, kailangan kong linisin ang sapatos ko. Matapos ang pag-explore na to, naisip ko kung ano kaya ang nasa isip ng amo mo ngayon. Naisip kaya nila kung nasaan ang aso nila? Malamang hindi. Kasi araw-araw talagang nag-e-explore dito ang asong to. Naiinggit ako aso, pero masaya ako na naranasan ko rin at naidokumento ko ito. Sinusundan pa rin ako ng aso. Tara na! Sa tingin ko, isa na lang ang natitirang kalye na kailangan nating tingnan. Ito na ang huling hanay at kailangan nating maglakad sa lahat ng damong ito. Paliliparin ko ang drone ko para silipin iyon kasi hindi ko alam kung ano ang haharapin ko ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit pero ayaw ng aso na maglakad dito kasama ko. Kaya kailangan kong mag-isa na lang dito. Dati may kalsada papunta sa lahat ng mga villa na ito. Hindi ko nga alam kung tatawagin ko ba silang mga bungalow, siguro. Basta alam mo na ang ibig kong sabihin. Lahat ng mga gusaling ito ay narito mismo na tanaw ang lawa. Ay grabe, ang dami nito para lakarin. Buti na lang at wala naman akong kailangang sobrang pag-ingatan dito. Ay grabe, ang daming bubuyog. Sige, pinalipad ko yung drone ko at mukhang kung diretso lang ako maglalakad, dadalhin ako nito sa isang malinaw na kalsada kung saan nandun lahat ng mga gusali. Sa tingin ko, malapit na ako doon. Malamang ito na yung kalsada na may pinakamaraming abandonadong villa. Medyo nakakainis kasi parang pareho lang din ang itsura nito sa ibang mga gusali. Hindi naman talaga tayo makakapasok sa loob ng mga ito. Karamihan ay sira na, di ako makapaniwala sa mga kakapal na damong nadaanan ko, ang dami ng bubuyog. Huwag mo silang pansinin, wala naman silang masyadong ginagawa. Mukhang napakasosyal ng mga gusaling ito, mga pare. Parang service mong palapag ang mga ito. Mukhang paikot lang ang kalsadang ito. Babalik na ako sa kotse. Halos lahat ng kalsada at gusali dito ay nakita na natin. Kukuha na lang ako ng karagdagang drone shots. Lugar na mapayapa at angko para mag-explore. Basta na nakapasok ako sa loob ng mga gusali pero bawat isa ay delikado. Sinubukan kong maghanap ng mukhang ligtas pero pare-pareho lang silang lahat. Sige aso. Mamimiss ko ang asong ito. Aalis na kami, mag-iikot-ikot na lang siya mag-isa hanggang dumating ang susunod na mga manlalakbay. Binigyan ko siya ng tubig. Nasaan yun? Slim Jim? Slim Jim. Meron pa ba tayo nun? Ibigay na lang kaya natin lahat sa kanya. Oo, bigyan natin siya ng kalahati. Kalari? Sige, ibig kong sabihin Slim Jim mo naman yan. Pwede bang kumain ng keso ang mga aso? Sa tingin ko hindi. Panahon na sa pasalamatan nga ka sa paggabay sa amin sa pamamagitan ng masarap na pagkain. Heto. Kumain ka na. Oo naman. Sigurado akong gusto niya yan. Malasa. Maanghang. Bagay sa isang asong Puerto Rican. Magaling. Sige, paalam aso. Sige, kita tayo. Alam ko. Tiyak ako masaya rin siya rito. Baka nandyan lang ang amo niya. May mga bahay na may tao ng kaunti pa sa kalsada at pataas ng kalsada. Ayos lang naman. May pupuntahan pa tayo. Mahal kita. Maaring tumanda na siya
At ang kwelyo niya, alam ko, ano? Tumakbo siya, hinahabol niya ang kotse. Hindi! Hinahabol niya talaga ang kotse. Putang na. Hindi. Hina. Putang ina. Hindi. Tayo na yata ang pinakamatagal dito. Uy, masyado ka nang lumalapit kasi literal na katabi lang niya ang kotse. Putang ina, tumabi ka nga dyan. Sige, paalam. Alis na ako. Malungkot ako na ngayon. Kailangan kong tumawid papunta sa bola. Nako po. Ayos na daw. At yan ang kwento ng isa na nakatakas.